Hello po! Welcome muli sa ating channel kung saan ang mga kwento ng buhay at pag-ibig ay muling nabubuhay. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, huwag mong singililang taong wala namang pagkakautang sa'yo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Sana may merienda pa. Nagugutom na ako. Nakakapagod mag-aral maghapon. Kulang na nga sweldo mo para sa gastusin dito sa bahay. Ay. May gana ka pa magpautang? Tapos, hindi ka naman marunong maningil. Mukhang nag-aaway na naman si nanay at tatay. Buti pa. Huwag na muna akong pumasok sa bahay. Doon na muna ako sa tindahan na Chuadoy. Mukhang nag-aaway na naman ang nanay at tatay mo, Alfred. Pinagbukas kita ng soft drinks. Ay, naku. Tapos eto ang tinapay, Salamat po, Chuadoy. Palagi na lang ako nakakalibre ng merienda dito sa tindahan ninyo. Di ba't iyan naman ang dahilan kung bakit dito ka tumatambay? Ho? Biro lang. Kayo na po kasi ang pinakamalapit na tindahan sa bahay namin. Ayoko po kasi nakikita nag-aaway si nanay at tatay. Naawa po ako kay tatay, Chong. Ganun po ba talaga ang mga lalaki? Ganun na, Kapag ginaaway na babae, hindi na lang umiimik. Depende yan sa pinag-aawayan. At depende sa ugali ng lalaki. Ang tatay mo kasi talagang hindi pumapatol yan sa kapatid ko kapag nag-aaway sila. Naiinis na lang si Concepcion. Kasi kahit anong talak niya, hindi sumasagot si Lupino. Kawawa naman si tatay. Madalas pa naman siyang awayin ni nanay. Noon, hindi naman sila ganyan Noong magkasintahan sila. Chong, ganyan po ba talaga kapag matagal nang nagsasama? Madalas mag-away? Kuya! Uy, andyan na yung kapatid mo. Chong, sige po. Salamat dito sa merienda. Alis na po ako. Sige. Sige po. Nemya, si Pom at Big, hindi mo pa kasama? Pauwi na rin yung dalawang yun. Oh, bakit andito ka na naman kina Chuadoy? Hindi ka pa ba dumiretso doon sa bahay? Alfred. Sabi po ni nanay, isara ko na raw po itong pinto. Kaya lang, andito pa kayo sa labas. Sige, papasok na ako. Bakit po ba nag-away na naman kayo kanina? Hindi ka na nasanay sa nanay mo. Hindi ka ba pwedeng sumagot kapag nag-aaway kayo? Minsan kahit hinahampas ka niya, hindi ka man lang umiilag. Ayos lang yun, anak. Sanay na ako sa nanay niyo. Isa pa, hindi naman yan magagalit kung walang mabigat na rason. Ibig sabihin, kapag nag-aaway kayo, palaging ikaw ang may kasalanan. Alfred! Hindi ba ang sabi ko sa'yo, isara mo na yung pinto? Opo, Nay. Tay, pasok na po kayo. Baka pati ako madamay na naman sa galit ni nanay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
O, Nimia, baon yung 3, ha? Oh, Ikaw na magbigay nito doon sa 2. oo, Nay. Nay, kailangan ko po O, pala... eto, dagdag. Salamat. Ako rin po, Nay. Ubusa ba yung perang binigay ko sa'yo noong Lunes, Alfred? May binili po kasi ako. Huwag kang gastos ng gastos. Hindi mayaman ang tatay mo. Kakarampot nga yung sinusweldo eh. Tipid ka. Ikaw ang lalaki at ikaw ang panganay. Dapat magtipid ka sa pera. Opo, Nay. Eto, yan. Tipirin mo yan. Oh, At, hoy, uwi ka maaga mamaya, Alfred, ha? Tulungan mo ako maglaba. oo, Nay. Bobo ka ba? Ang sabi ko sa'yo, umuwi ka na maaga. Pero hindi ko sinabi huwag kang pumasok. Hanggang alas 5 ang pasok namin kapag hindi ho... Ay, naku, ewan ko sa'yo. Pareho talaga kayo ng utak ng tatay mo. Sorry po, Nay. Sige na, kunin mo na yung maruruming damit doon. Hindi pa nga kayo nagsisimulang maglaba, kuya. Nasabon ka na. Kung hindi si tatay, ako na pagbubunto na ng galit ni nanay. Kaya nasasanay na rin ako. Ngay kasi daw, mana ka kay tatay. Siyempre, saan pa ba ako magmamana? Oh, ito yung mga marurumi kong damit. Alam mo, minsan, Ano? naiisip ko, may favoritism si nanay. No? Bakit? Sinong paborito niya? Ako? Ikaw? Oo, paborito niya akong pagdiskitahan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Napapadalas na naman ang inom mo. Pebrero ngayon. Pebrero na naman, Adoy. Oo nga pala. Ang bilis ng panahon. Kung may pinagpapasalamat man ako, yun ay yung katotohanang mas nauna kita naging kaibigan kaysa kay Concepcion. Siguro kung hindi kita kaibigan at napangasawa ko siya. Baka palagi siyang kinakampihan ko. Salamat sa pagdamay mo sa akin, Adoy. Hindi ka pa nga lasing. Sentimental ka naman. Kumusta pala ang trabaho mo? Dati pa rin naman eh. Rupino, tumatanda ka na. Oh, Hindi na ganun kadali ang pagiging lineman. Mahirap na yung umakyat baba sa poste. kaya ko pa naman. Saan na ako maghahanap na ibang mapagkakakitaan kapag nakapagtapos na si Alfred? Ilang taon na lang naman eh. Ang tiyaga mo talaga sa ganyang trabaho. Ako nga, maagang nagretiro eh. Mas masakit sa tuhod kapag nasa bahay ka lang. Paupo-upo. Oo, minamaliit mo ba ang trabaho ko? Ba sa panahon ngayon, mahirap maging isang businessman. Maka-businessman ka naman. Akala mo kung gaano ka nakayaman. Sari-sari store lang naman ang negosyo mo. Bakit? Business pa rin naman ito ah. Ang tawag sa'yo, hindi businessman. Ano? Tindero. Nimia, ibot mo nga sa akin yung gamot ko dyan. Dali lang, Nay. Makati na naman tong braso ko. Oh. Ito yung gamot. Okay na. Kumakati na naman yung peklat niyo sa braso. Oo eh.
Ayaw niyo po bang ipatingin sa doktor yan? Matagal na yung peklat na yan, pero nangangati pa rin. Wala nang halos kinikita ang tatay mo. Gagastos pa ako sa doktor? Ano ba kasing nangyari? Bakit nagkaroon kayo ng ganyang kalaking peklat sa braso? Rufino, umuwi ka na maaga mamaya, ha? Baka kung saan ka na naman sumabit na inuman. Sweldo mo mamaya kapag dumating ka dito bawas yung pera mo at hindi mo maipaliwanag kung saan napunta. Humanda ka sa akin. Akin na yung baon ko. Andun sa bag mo. May bihisang kandamit doon. Salamat. Umuwi ka na maaga, ha? Hindi ako bingi. Alfred? Alfred! Nay! Umutang ka muna kay Tiyong Adoy mo ng pambili ng bigas. Sabihin mo, babayaran mamaya. Kasi sweldo naman ng tatay mo. Ubus na yung bigas natin eh. Opo, Nay. Tanungin mo na rin kung magkano lahat ang utang natin ngayong buwan, ha? Opo. Salamat, Chong. Mamaya na lang daw po babayaran pag uwi ng tatay. Sige, ayos lang yan. Ano yun? Nako, mukhang may sumabog na naman na transformer. Oo nga ho. Sigurado si tatay na naman mag-aayos niyan. Init pa naman. Brown out. Madali lang yon, Chong. Magaling yun si tatay. Kung alam mo lang kung gaano kadelikado ang ganyang trabaho, Alfred, nako. Kaya nga po naawa ako kay tatay kapag inaaway ni nanay. Kasi alam ko, mahirap ang trabaho niya pero nagtitiis siya para maitaguyod kami. Kaya mag-aaral ka mabuti para makapag-retiro ng tatay mo sa ganyang trabaho. Nay, nakapagsahing na po ako. Magpapaalam po sana ako. May pupuntahan lang po ako, Nay. Saan ka na naman maglalakwatsa? Diyan lang ho. Hoy, Alfred, tumigil ka, ha? Ang mabuti pa, maglinis ka ng bahay. Ang dumi-dumi, oh. Si Nemi naman dapat ang maglinis. Ay, wag mo akong sinasagot-sagot dyan. Sige ho, maglilinis na po. Sandali, iabot mo nga muna yung gamot ko. Kumakatin na naman tong braso ko. Nung isang araw pa yan, Nay. Baka masugat na naman yung kakakamot ninyo. Ang sabi ko, iabot mo yung gamot ko. Masyado kang pakialamero. Opo. Nay! Oh, Nemia! Si ate. Bakit ka sumisigaw yan? Nay, si tatay! Bakit? Ano nangyari sa tatay mo? Sabi nila, isinugod sa ospital dahil na kuryente! Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay? Nay? Alfred? Bakit darito ka? Umuwi na muna po kayo, Nay. Ako na muna magbabantay kay tatay. Ikaw talaga, babalik ko na ba, ha? Nakita mo na may pasok ka. Lilibang ka sa klase para bantayan ng tatay mo? O bakit? Gagaling ba agad ang tatay mo kapag ikaw ang nagbantay? Kasi ho, ilang araw na po kayong nandito sa ospital. O ano ngayon? Baka po, kailangan nyo na naman ng kapalit para magbantay kay tatay. Umalis ka rito. Pumunta ka sa eskwelahan. Lagi ka talaga nagmamagaling. Hindi kita kailangan dito.
mabuti naman, nagising ka na. Akala ko habang buhay ka na matutulog eh. Ang taas na ng bayarin natin dito. Bakit hindi ko maramdaman ang paa ko? Concepcion, anong nangyari? Wala ka ng binti. Ano? Pinutol nila ang binti mo. Masyado malakas ang voltahe ng kuryenteng naapakan mo. Hindi. Paano na ako ngayon? Rufino, imbes na manlungo ka, magpasalamat ka't binuhay ka pa ng Diyos. Madali lang sa'yo sabihin yan dahil hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko. Tumigil ka sa kadramahan mo, Rufino. Madali ba ito para sa akin, ha? Ngayon wala ka ng binti. Hindi ka na makapagtatrabaho pa. Sa tingin mo, madali para sa akin tanggapin ang katotohanan yan? Pero wala na ako magagawa. Rahel, yan ang kaparusahan sa mga ginawa mong kasalanan. Nailagay ko na po sa bilao yung turon at banana kayo, Nay. Eto pa, iayos mo na ito. Akin na ho. Nay, tutulong na ako. Buti pa nga, anemia. Nehemia, umalis ka rito. Hindi ba mayroon kang exam? Mag-review ka. Nay. Kaya na ito ng kuya mo. Nay, Tapos na Ang naman sabi ko, umalis ka rito. sige na, anemia. Kami na lang dito ni Nanay. Hoy, Alfred, bilisan mo na yung kilos mo. Oo. Antok na ako. Hindi ko pa nauubos balatan tong mga Ricardo para sa lulutuin bukas ni Nanay. Alfred, Oh, Tay, bakit po gising pa kayo? ikaw, bakit gising ka pa? Tinatapos ko po itong mga iluluto bukas ni Nanay. Ating gabi na. May pasok ka pa mamaya. Matulog ka na muna. Ako na ang gagawa nito. Magagalit yun sa akin, Tay. Hayaan niyo na po ako. Konti na lang naman to. Malapit na po ako matapos. Anak, Tay, pasensya ka na. Kung hindi ako naputulan ng binti, hindi mo sana ito kailangan gawin. hindi niyo naman po sinadya ang nangyari. Isa na akong inutil ngayon. Wala na akong pakinabang. Tay, hindi ko naman po kayo tinuturing na ganyan. At papasalamat pa nga rin po ako kasi buhay pa kayo at kasama namin kayo ngayon. Pagpasensyahan mo na rin ang nanay mo. Alam kong kahit hindi ka nagsasabi, nahihirapan ka na. Ayos lang, Tay. Ang mahalaga, natutulungan ko si Nanay. Huwag niyo po akong alalahanin. Magpahinga na po kayo. Kaya ko na po ito. Punong-puno na ng hugasin ng lababo. Mabuti pa ako na maghugas. Itutukod ko itong isa kong braso dito sa saklay. Tapos itong kaliwa ang gagamitin ko sa paghuhugas. Hindi pa nakakauwi si Concepcion. Naglalako pa siguro ng paninda. Dapat pagdating niya, nahugasan ko ng mga ito. Ay, naku! Nabasa ko pa yung baso. Ay, teka, lilinisin ko ito. Yung wales. Asan ba yung wales? Ay, nasa likod yata ng bahay. Kukunin ko. Rufino? Si Concepcion. Asan ka? Narito ako sa kusina. Ano ginagawa mo dyan? At saka ano ito? Bakit may mga bubog dito? Ano nangyari dito? Inuhugasan ko sana itong mga... Bakit ka ba
ba nakikialam sa mga gawain dito sa bahay? Hindi ba ang sabi ko sa'yo, doon ka lang sa kwarto? Gusto ko lang sanang makatulong man lang. Hindi naman tulong yung ginagawa mo eh. Dagdag trabaho yan. Pasensya Sige na, doon ka na sa kwarto. Umalis ka rito. Lilinisin ko lang Ang itong sabi bubong. ko, umalis ka rito. Pagod na nga ako sa paghahanap buhay. Binubwisit mo pa ako. Kuya, gising. Kuya. Uy. Nemia. Ka na matulog sa higaan mo. Sasakit ang leg mo dito sa mesa. Kanina ka pa nakasalampak dito. Ha? Ay, yung binabad ko. May binababad ako mga damit. Laban ko na. Ha? Bakit mo nilaban? Pagod na pagod ka na eh. Ayos lang. Kaya ko namang gawin yun. Tsaka isa pa, wala si nanay dito, kaya hindi ka makakagalitan. Salamat, Nemia. Yung dalawa, nakauwi na? Oo. Tignan mo nga yung eye bags mo, oh. Ang laki na. Nangangayayat ka na rin, ha? Kaya ko pa naman eh. Huwag mo akong alalahanin. Si tatay, kahit hindi nagsasalita yun, alam ko, nahihirapan na rin sa sitwasyon natin. Pasasaan ba't makakaraos din tayo? Kapag merong mga kaya kong gawin, ako na lang gagawa, kuya. Sabihan mo na lang ako. Oh, sige. Salamat. Alam kong ikaw yung panganay. Pero hindi ko naman kayang hayaang manood lang habang nakikita kang nahihirapan ng husto. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dala akong alak. Hindi ka na nakakapunta sa akin kaya ako nang nagpunta dito sa'yo. Adoy, Bakit? Ayaw mong uminom? baka kasi kung ano na naman ang sabihin ng kapatid mo. Oo, ako na bahala kay Concepcion. Oh, Tayo po na. Bukan na rito. Si Nemia. Nemia! Nemia! Po! Nemia! Po! Ikuha mo nga kami ng baso at platito. Dali po! Hindi ako maalis kasi kapag sinusubukan kong gumalaw, lalo lang ako nagiging pabigat. Huwag kang nag-iisip ng ganyan, Rupino. Binti lang naman ang nawala sa iyo eh. May mga kamay ka pa. Alam mo naman yung kapatid mong yun eh. Sabi nga sa akin nung nasa ospital pa kami, parusa na raw ito sa akin. Ito na po yung baso at platito. Oh, salamat, Nemia. Po, maingat po na po muna kayo. Sige, sige. Si Concepcion, hindi nakalilimot. Lahat ng utang ng tao nakalista at habang buhay niyan sinisingil. Bagay ka na. Malalasing lang ako nito, Adoy. Pero paggising ko, hindi pa rin naman nagbabago ang sitwasyon ko. Mas mainam na ito, Rupino. Kahit papano, nakatikim ka ng alak.
maitutulong dito. Naglalasing ka pa? Tapos hindi mo naman kaya yung sarili mo. Konti lang naman yung Ano? inom ko eh. Onte! Eh, gumagapang ka na rin sa sahig. Lumpo ka na nga lang, lasenggo ka pa. Puro ka konsumisyon. Mas mabuti pa lang nabatay ka na lang. Ano ang sabi mo? Alfred, anong ginagawa mo rito? Yung benta ko po kanina. Akin na. Eto. Oh, Tay. Bakit gumagapang ka? Ali kayo. Bibihisan kita. Alfred, napakabait mo, anak. Halika na ho kayo. Kumapit ka sa balikat ko, Tay. Dadaling kita sa banyo. Kuya? May pinag-awayan bang mabigat si nanay at tatay? Bakit? Kasi nung isang araw narinig ko si tatay kakwentuhan si Tio Adoy. Oh. Sabi daw ni nanay kaya siya nalumpo dahil pinarurusahan na siya. Narinig ko nga rin si nanay na sinasabing sana namatay na lang si tatay. Ano? Uy, kuya, Ah? sa tingin mo, may pinag-awayan na sila dati? Palagi naman silang nag-aaway eh. Ay, sa bagay. Pero tingin ko kasi, meron pang ibang dahilan na mas malaki. Kaso, yun hindi ko alam. Ano? Anong sinabi mo, Alfred? Hinto na lamang po ako sa pag-aaral, Nay. Maghahanap na lang po ako ng trabaho. Nababalo ka na ba, ha? Isang taon na lang gagraduate ka na. Kaya lang, nahihirapan na kayo sa pagtatrabaho na... Ayan ka na naman eh. Nagmamagaling ka na naman. Ano akala mo sa sarili mo? Ikaw si Jesus? Tagapagligtas? Akala mo kapag nagtrabaho ka ngayon, biglang giginawa ang buhay natin? Ha? Mano ka talaga sa tatay mo? Utak labok! Nay, Magtatapos ka sa pag-aaral mo. Kung nahihirapan kang pagsabayan ng pag-aaral at pagtulong sa akin sa pagtatrabaho dito, huwag ka nang tumulong. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Kaya ko paghahanap buhay. Ayaw ko na uling marinig na hihinto ka sa pag-aaral, Alfred. Kung hindi, tatamaan ka sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumain muna kayo! Mamian nyo na ituloy ang pagtatrabaho! Mukha lang lalaki nitong bahay na ginagagawa niyo Ay, kuya! Uuwi ba si Alfred? Ay, oo. Birthday niya sa susunod na araw, kaya uuwi yun. Oo, makikita ko na naman pala ang pamangkin kong yon. Mabait na, masipag pa. Kung hindi kay Alfred, hindi makapagtatapos ng pag-aaral ang mga anak mo. Lahat, siya ang nagpaaral sa 3. Hindi ba? Abay, dapat lang. Eh, siya ang panganay eh. Kaya nga galit na galit ako nang sinabi niya sa akin dati, natitigil na raw siya sa pag-aaral. Iginapang ko siya ng gusto. Kahit halos hindi na ako nakakatulog na maayos. Mapagtapos ko lamang siya dahil ang tatay niya wala nang silbi. Shh! Concepcion,
Ikaw talaga. Hanggang ngayon, ganyan mo pa rin kung ituring si Rufino. O bakit, kuya? Totoo naman yun ah. Napakatagal na ng pangyayaring yun. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan? Paano ko makakalimutan yung kuya? Nakikita mo ba itong peklat sa braso ko? Kahit kailan, hindi na ito mabubura pa. Ganon din sa buhay natin. May mga pangyayaring kahit pilitin nating kalimutan, hindi mawawala sa ating alaala. May mga utang na kahit kailan, hindi mababayaran. Nay, ano lulutuin natin para kay kuya? Ay, simple lang naman ang kuya mo. Kahit ano, kinakain nun eh. Hindi na natin kailangan maghanda ng marami. Noy naman. Ngayon nga lang uuwi si kuya eh. May di bahala ka kung gusto mo magluto ng marami. Hanggang ngayon ba? Sa kabila ng lahat ng nagawa ni kuya para sa atin, malayo pa rin ang loob mo sa kanya. Hindi malayo ang loob ko sa kuya mo. Oo, ano? Ganon lang talaga ako sa kanya kasi panganay siya. Hindi pwedeng maging mahina ang loob ng isang panganay. Pero parang ang layo naman ang trato niyo kay kuya. Kung ikukumpara sa aming tatlo ni Napom at Bikbik. Ano ba talaga ang gusto mo palabasin, Emia? Wala naman. Ang gusto ko lang, sana, iparamdam niya naman kay kuya na mahalaga siya sa inyo. At hindi lang siya basta breadwinner ng pamilya natin. May anak niyo siya. Anak niyo si Kuya Alfred. Sarap ng mga niluto nyo, Nay, ah. Ay, hindi. Magkatulong kami niya ni nanay na nagluto, kuya. Ang dami nyong niluto. Parang piyestahan na to. Ay, kukunti nga yan eh. Dapat nga bongga ang handa mo kasi 3 dekada mo na ngayon sa mundo. 30 years old ka na. Hindi naman tayo nasanay na naghahanda tuwing nakarawan natin, di ba? Noon yun. Kasi wala pa tayong pera. Bakit ngayon? Marami na ba tayong pera? Aba kahit papano, nakakaluwag-luwag na tayo. Kuya, Okay tayo. salamat sa lahat ng pagsasakripisyo mo para sa amin, ha? Emia, umiyak ka na naman dyan. Oo nga. Napaka-sentimental mong tao, ah. Panay ka pa sa salamat sa akin. Hindi lang naman ako ang nagsika para makapagtapos ka. Tulong-tulong naman kami ni nanay at tatay. Pero ikaw yung nagpaaral sa akin sa maayos na universidad. Huwag mo nang banggitin pa yan. Sabi nga ni nanay, ako ang panganay. Kaya dapat ako ang tumulong sa inyong mga nakababata kong kapatid. Hanggat wala pa akong sariling pamilya, tutulungan ko kayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Konting panahon na lang. Matatapos na itong pinagagawa mong bahay, Alfred. Oo nga, Nay. Makakahinga na rin tayo ng maluwag. Ang mahirap lang kasi, may pinupuntahan kami ng tatay mo. Lalo na't ayaw naman ang tatay mo mag-wheelchair. O, anong gagawin namin? Magkukommute kami. Minsan nahihiya ako kasi natatagalan kapag sinasakay ko siya sa jeep o sa tricycle. Ganun po ba? Oo. Hayaan nyo, Nay. Kapag nakuha ko ng komisyon ko ngayong darating na buwan, baka maikuha ko kayo kahit second hand lang na sasakyan. Hindi ba delikado yung mga second hand? Baka kasi may mga sira na yun na hindi mo napapansin. Sige po. Tingnan natin kung kakayanin ng brand new, Nay.
Bibili rin ng mga bagong gamit kasi nakakahiya naman kung sakaling meron tayong bisita na papasok sa bahay natin. Bago yung bahay, tapos luma yung mga gamit. Pag-uusapan po namin ni Nemya. Baka pwedeng matulungan niya ako. Ay, siya nga pala. Hindi pa ba nagsabi sa si Nemya? Na ano po, Nay? Kuya Alfred, pasensya ka na. 28 anyos na kasi ako. Tsaka iniisip ko, baka mahirapan ako mga kapag umabot pa ako ng 30 anyos. Okay lang yun. Yung dati mo pa rin bang boyfriend yung mapapangasawa mo? Oo, kuya. Yung pinakilala ko sa'yo dati. Ganon ba? May petsa na ba ang kasal ninyo? 2 buwan pa mula ngayon. Sige, sabihan mo ko kapag may final date na, ha? Para makapag-file naman ako ng leave sa trabaho ko. Okay. Pasensya ka na talaga, ha? Kung hindi na kita matutulungan dito sa bahay. Ayos lang. Kaya ko naman. Di bale. Maayos na rin naman ang trabaho ni Pumatbikpik. Kahit pa paano, makakabawas na sila sa gastusin. Hindi naman ganun kataas ang sweldo ng dalawang yun eh. Tsaka si Big Big, mag-abroad, hindi ba? Gagastos pa yun ng malaki-laki para makaalis. Ay, pasensya ka na talaga, kuya. Sabi ko sa'yo, ayos lang. Basta ang gusto ko, maging masaya ka. Sapat na sa akin yun. Ikaw, wala ka ba bang plano mag-asawa? Choadoy! Nako, ang paboritong ko pumangkin, narito. Huwag na huwag niyong masasabi yan kapag nandito ang iba kong kapatid, ha? Oo, alam naman nila na ikaw ang paborito ko eh. Ala, kumusta? Aba, mukhang lalo kang gumagwapo ah. Napakagandang lalaki mo na. May dala po ako ditong maiinom. Oo, talagang alam na alam mo ang gusto ko. Siyempre naman. halika, pasok ka rito. Sige. Pagpasensya mo na ang bahay namin ha. Mula noon hanggang ngayon, ganito pa rin. Mabuti pa kayo at may bago ng bahay. Hindi naman po bahay ang mahalaga, Chong, kundi yung nakatira sa bahay. Ito talaga ang dahilan ka paborito kita eh. Kakaiba kang mag-isip. At tara, nang masimulan na natin ang inuman. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rika, ang sakit ng ulo ko. Hindi talaga ako sanay uminom. Alfred. Tay, ang aga niyo naman gumising. Oh, palagi naman ako maagang gumising. Humigop ka nitong sabaw. May hangover ka yata. Salamat, Tay. Buti na sana na kayong gumalaw kahit nakasaklay kayo. Kailangan. Kahit ayaw ng nanay mo noon na tumutulong ako rito sa bahay, ginagawa ko pa rin dahil ayaw kong maging pabigat. Hindi naman kayo pabigat, Tay. Anak, nakakatulog ka pa ba na maayos? Baka puro trabaho ka na lang, hindi ka na nakapagpapahinga. Ayos lang po ako, Tay. Kayang-kaya ko naman. Sanay na ako. Ikaw na nagtataguyod sa pamilyang ito simula nang malumpo ako. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo, anak. Wala yun. Masaya akong makitang may napupunta ng lahat ng pinaghihirapan ko. 30 anyos ka na. Isipin mo na rin ang sarili mo. Bumuo ka na rin ng sarili mong pamilya.
Tama na sa amin ang bahay na ito na ipinagagawa mo. Kapag natapos ang patrabaho, sarili mo naman ang isipin mo. Labis-labis na ang isinakripisyo mo para sa pamilyang ito. Ipinagawa ka na nga ni Alfred ng bahay. Humihingi ka pa ng sasakyan. O ano ngayon? Kaya namang ibigay ng anak mo yun. Bakit aanin mo ang sasakyan? Maglalakwatsa ka kasama ang mga kumari mo? Ha? Naiinggit ka ba sa kanila dahil may mga sasakyan sila at nakikisakay ka lang sa kanila madalas? Masyado ka nang naging mayabang, Concepcion. Hindi mo naman pera ang ginagastos mo, kundi pera ni Alfred. O ano ngayon? Hindi ba ako karapat-dapat na magpasasa sa pera niya? Iginapang ko siya para makapagtapos siya ng pag-aaral. Palibhasa, wala kang alam sa hirap na paghahanap buhay. Dahil narito ka lang sa bahay, wala kang pakinabang. Ayos lang sa aking tratuhin mo kung ganyan. Inutil, walang silbi, pabigat. Ayos lang sa aking tawagin mo ako sa kahit anong alias na gusto mo. Pero sana, isipin mo naman si Alfred. Nahihirapan din siya. Kahit hindi mo siya tunay na anak, tratuhin mo naman sana siyang tao at hindi parang alkansyang hinuhututan mo ng pera para masunod ang mga luho mo. Tay? Nemya? Nemya, Ano yung narinig ko? Hindi tunay na anak ni nanay si Kuya Alfred. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nemya? Kung hindi niyo anak si Kuya Alfred, kanino siyang anak, Nay? Nemya, nagkamali ka lang ng dinig. Hindi, Tay. Dinig na dinig ko yung sinasabi niyo kanina. Hindi anak ni nanay si Kuya Alfred. Kaya ba, iba ang turing mo sa kanya, Nay? Sagutin niyo tanong ko. Ang tagal na panahon niyong inilihim ito sa amin. Siguro, hindi aksidenteng narinig ko yung pag-uusap niyo ngayon. Panahon na siguro para malaman namin ang katotohanan. Kaninong anak si... Sa babae ng tatay mo. Ngayon alam ko na kung bakit iba kong tratuhin ni nanay si Kuya. Yun pala, hindi siya anak ni nanay. Pero paano si Kuya? Paano kapag nalaman niya? Nemya, O si tatay? Oh, tay. pwede ba kitang makausap? O sige, tuloy kayo. Nemya, patawarin mo sana kami ng nanay mo kung inilihim namin sa inyo ang tungkol sa Kuya Alfred mo. Tay, Isang malaking pagkakamali ang nangyari noon. Inaamin ko, walang kapatawaran ang kasalanang nagawa ko sa nanay mo. Pero pinagsisihan ko na yun. wala naman akong karapatan na husga ng sino man sa inyo ni nanay, tay. Maiintindihan kita kung mag-iiba ang tingin mo sa akin. Pero sana, huwag mo na itong mabanggit sa kuya mo at sa dalawang pang kapatid.
Sana ikaw na lang ang makaalam nito. Panatilihin nating lihim ang katotohanan ito sa kuya mo. Pero tay, walang lihim na hindi nabubunyag. At kung nadiskubre ko ang katotohanan ito, hindi malayong malaman din ito sa huli ni Kuya Alfred. Nimia, nihanda ko ng lahat ang dadalhin mo sa hotel. Salamat, Nay. Hindi ba ngayong araw darating si Kuya Alfred? Ay, oo. Sana kasya sa kanya tong damit. Kasi wala nang oras para ipa-repair pa. Huwag mo na alalahanin ng kuya mo. Ang sarili mong isipin mo pagdating mo sa hotel. Magpahinga ka. Tiyak, mapapagod ka bukas. Oo. Uy, baka kuya mo na yan. Ako na magbubukas ng pinto. Kuya, Nemya, Buti naman dumating ka na, Alfred. Nemya, Nay, may kasama po ako. Magandang araw po. Si Ara po, girlfriend ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, bakit naririto ka? Hinihintay ko po si Alfred. Kausap pa yung kapatid niya. Maupo ka muna. Okay lang po ako. Mabuti naman at nakasama ka kay Alfred. Masaya akong makilala ka. Ako rin po. Gaano na ba kayo katagal na magkasintahan ng anak ko? 5 taon na po. Oh, matagal na pala. Pero ngayon ka lang ipinakilala sa amin. Bihira naman po kasing umuwi si Alfred. At kapag umuwi siya, palagi pong biglaan. Pero madalas po siyang bumisita sa bahay namin. Kilala na rin po siya ng mga magulang ko. Bakit hindi pa kayo nagpapakasal? Hindi ka pa ba sigurado sa anak ko? Naku, wala po akong problema kay Alfred. Napaka-responsable po niyang tao. Nakita ko po kung gaano siya nagsasakripisyo para sa inyo. Palagi niya kaming inuuna bago ang sarili niya. Naiintindihan ko naman po siya. Kasi panganay siya sa magkakapatid. At madalas, panganay naman talaga ang breadwinner ng pamilya. Mapalad ang anak ko sa'yo. Nauunawaan mo ang kanyang sitwasyon. Opo, gano'n naman po dapat. Kapag mahal mong isang tao, kailangan maunawaan mo siya. Lalo na po, at hindi kami magkaparehong sitwasyon ni Alfred. Bunso po ako, at wala naman po akong pinapaaral. Ang pera ko po, sa akin lang naman. Salamat, Ara. Sana mahintay mo pa si Alfred. Konting panahon na lang. Maaari na kayong bumuo ng sarili ninyong pamilya. Po kayo maghanda ng hapag. Huwag na. Kaya ko na ito. Ako na po maglalagay ng mga pinggan. Ang sabi ko, kaya ko na ito. Sige po. Bakit ka nga pala sumama kay Alfred? Po? Magpapaalam na rin ba kayo magpakasal? Hindi naman po. Isinama lang po talaga ako para raw po makilala ko na rin po kayo. Matagal pang mag-aasawa yun si Alfred. Marami pa yung obligasyon sa amin.
Hindi pa natatapos tong bahay. Marami pang kulang dito. Tapos bibili pa yan ng sasakyan. Kasi ang tatay niyan lumpo, nahihirapan kapag bumibiyahe. Alam ko naman po yun. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka. Ano pong... Baka ibig kasi niyo- gusto mo na mag-asawa. Mainip ka sa kahihintay sa anak ko. Mas mabuti ngayon pa lang, hiwalayan mo na siya. Sinabi yan sa iyo ni nanay? Oo. Pasensya ka na, Ara, ha? Akala ko, maririnig ko lang ang mga ganong linya sa palabas sa TV. Hindi ko alam na maririnig ko pala yung sa nanay mo. Sorry, Ara. Magkaibang-magkaiba sila ng tatay mo. Nasanay na kasi ako kay nanay. Wala nang bata pa kami. Iba ng trato niya sa akin. Tough love, kumbaga. Wala akong maalalang pagkakataon na nilambing niya ako gaya ng ginagawa niya noon sa mga kapatid ko. Pero naunawaan ko naman. Alam kong gusto niya lang ako maging matapang at matatag na tao. Dahil mula na maaksidente si tatay, parang ako nang tumayong padre de pamilya. Ni minsan ba, hindi sumama ang loob mo sa nanay mo? Dahil iba ang trato niya sa'yo, Alfred? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anong sabi mo, Alfred? Isinama ko po si Ara para makilala niyo na siya. Kasi po sa susunod na taon, magpapakasal na kami. Magpapakasal ka na. Nag-aasawa ka na. Oo, Paano itong bahay? Hindi pa tapos. May ipinangako ka pa sa akin sasakyan. Alangan namang ipasa mo ang responsibilidad sa mga kapatid mo. Nagsisimula pa lang magtrabaho si Napo at bik-bik. Nay, hindi ko naman po sinabing hindi na ako susuporta sa inyo. O bakit? Tumatakas ka na ba sa responsibilidad dito sa bahay? Ayaw mo na ba kaming tulungan, ha? Ay, magsabi ka lang. Baka naman kung tumutulong ka kunwari sa amin, pero masama na pala ang loob mo. Hindi naman po sa ganun, Nay. Kaya lang si Ara, 30 anyos na. Iniisip ko rin po ang kalagayan niya. Matagal na siyang naghihintay sa akin. May plano rin po kami para sa aming dalawa. O, edi sana yung mas bata ang hinanap mong girlfriend para hindi nagmamadali. Nay. Malaki pang halaga ang kakailanganin dito sa bahay na ito. Yung sasakyan, kailangan namin yun ng tatay mo. Kapag magpapakasal na kayo sa susunod na buwan, tiyak na maapektuhan ang patrabaho dito sa bahay. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Nagpatayo tayo ng malaking bahay tapos hindi naman pala natin kayang tapusin. Gusto mo, pagtawanan nila tayo? Pero kung ayaw mong tumulong sa amin, edi sige. Bahala ka na sa buhay mo. Baka mamaya niyan, hindi ka pa makapag-asawa, ako pa ang sisihin mo. O sige na, magpakasal na kayo ni Ara. Pero wag mong aasahang dadalo ako. Nay. Bakit naman pinagsabihan mo ng ganon si Alfred Concepcion? At bakit? Anong masama sa sinabi ko? Gusto na mag-asawa ng anak mo. Mabuti nga't nagpaalam pa sa atin. Tapos kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Ano nga ang masama sa sinabi ko? Totoo naman yun, di ba? Gusto niyang takasan ang responsibilidad niya sa atin. Kaya mag-aasawa na siya.
Abay, kung alam ko lang na ganito ang gagawin niya, sana hindi ko na lamang siya pinag-aral. Palagi mong isinusumbat ang pagpapaaral mo kay Alfred. Gayong obligasyon natin mga magulang niya na papag-aralin siya. Hindi ako ang magulang niya. Konsepsyon. Hindi ako ang tunay niyang ina. At kahit kailan, hindi ko makakalimutang may isang munting buhay na nawala. Dahil sa kanya. Dahil sa kanila ng babae mo. Dekada nang lumipas mula nang mangyari yun. Ilang ulit na ako humingi ng tawad sa'yo. Ilang ulit na akong lumuhod. Bakit hindi mo pa rin magawang ibaon sa limot ang mga pangyayaring napakatagal nang naganap? Ako may pagkakautang sa'yo. Hindi ang anak ko. Bakit siya patuloy mo pinagmamalupitan? Huwag mong singilin ng taong walang pagkakautang sa'yo. At sino ang gusto mong singilin ko? Ikaw? May kakayahan ka bang bayaran ng pagkakautang mo sa akin, ha, Rufino? Kahit mamatay ka, hindi mo na maibabalik ang buhay ng panganay ng anak natin. Siya sana ang kasama ko ngayon. Siya sana ang inaalagaan ko. Pero namatay siya dahil sa iyo. Dahil sa kataksilan mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O kuya, naparito ka. Pasensya ka na, Nemia. Wala ko ibang maisip na kausapin kundi ikaw. Bakit? Ano nangyari? Nagsabi na ako kay nanay na magpapakasal na rin ako sa susunod na taon pero nagalit siya. Ha? Tinatakasan ko raw ang obligasyon sa pamilya natin. Pero mas nasaktan ako nang sabihin niya hindi siya dadalo sa kasal ko kung sakali. Ano? Sinabi niya yun? Oo. Alam mo mula nun, palaging ibang trato niya sa akin. Pero pilit ko siyang inuunawa. Iniisip ko na lang na mahal niya ako dahil anak niya ako. At ayaw niya magkamali ako. Ayaw niya maging mahina akong tao. Kaya lang nang sabihin niya sa akin yun nung isang araw, pagramdam ko, hindi niya ako anak. Kuya. Naisip ko siguro, hindi totoong tough love yung ipinaramdam niya sa akin mula nung mga bata pa tayo. Siguro talagang hindi niya ako mahal. Kuya Alfred. Alam mo, Nemia, ang sama-sama ng loob ko. Gayon lang naman ako nagdesisyon para sa sarili ko. Gusto ko na rin sana unahin ang sarili ko ngayon. Dahil nagkakaedad na rin ako pero para pag mali na gawin kong prioridad ang sarili ko. Pakiramdam ko, isa akong taong may malaking pagkakautang kay nanay na kailangan kong bayaran habang nabubuhay ako. Hindi ko naunawa kung bakit ganun siya sa akin. Alam mo, ayoko sanang sabihin ito sa'yo, kuya. Pero palagay ko, sapat ng 3 dekada ng kasinungalingan. Anong ibig mong sabihin? Siguro, kailangan mo na ring malaman ang katotohanan. Bakit ako ang kinausap mo at hindi ang mga magulang mo, Alfred? Dahil alam kong kayo lang maaaring magsabi sa akin ng buong katotohanan, Chuadoy. Pero wala akong karapatang... Nakikiusap po ako sa inyo. Alfred. Akala ko kilala kong sarili ko. Yun pala, buong buhay ko. Wala akong ideya sa totoo kong pagkatao.
Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Pinayuhan ko dati ang tatay mo na sabihin sa iyo ang katotohanan. Pero ayaw niya. Dahil ayaw niyang lumaki kang nakukonsensya dahil sa mga nangyayari. Lalo na at hindi magawang kalimutan ni Concepcion ang trahedyang yon. Tio Adoy, sino po ba ang totoo kong ina? 1 taon pa lang silang kasal ng nanay mo noon. Umuwi si Rufino. Karga-karga ka. Sinubukan ka sanang itapon ng totoo mong ina, pero nakuha ka ng tatay mo. Kahit alam niyang magagalit si Concepcion, pinili niyang iuwi ka. Buntis noon si Concepcion sa panganay nila. Dinamdam niya ang katotohanan ng ipinagtapat ni Rufino hanggang sa nakunan siya. Hindi. Nakita mo naman siguro ang peklat sa braso niya. Sinubukan kanyang patayin. Hindi niya matanggap na nawala ang ipinagbubuntis niya. Kaya sinubukan niyang buhusan ka ng mainit na tubig. Pero natabig yun ni Rufino. Kaya pala akong sinisingil niya sa lahat ng mga nangyari. Oh, Alfred. Bakit naririto ka? Akala ko ba'y bumalik ka na sa trabaho? Dinala ko po itong pera, Nay. Pera? Para matapos na po itong bahay. Malaking halaga ito. Bilhin niyo na rin po ang mga gamit na kakailanganin, Nay. Nanggaling po yan sa ipon ko. Baka naman napipilitan ka lamang dahil sa mga sinabi ko. Pasensya na po kayo, Nay. Pasensya? Saan? Sa lahat. Ano bang sinasabi mo? May lagnat ka ba? Nay. Alfred? Anong nangyayari sa'yo? Kahit minsan po ba, minahal niyo rin ako bilang anak. Kahit minsan ba, tinitigan niyo rin ako. Sinabi sa sarili mong nagpapasalamat kayo dahil anak ninyo ako. Alfred? Nay, sana kahit minsan lang, sana nakita niyo ako bilang panganay niyong anak. At hindi sa taong may pambayad sa pagkakautang ni tatay sa inyo. Kasi ako, mahal ko kayo bilang ina at hindi yun magbabago. Kahit nalaman ko na ang totoo, ikaw ang nanay ko. Wala nang iba. Ikaw lang. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Concepcion, tanghali na. O, ba't hindi ka pa bumabangon? May sakit ka ba?
Gaano ba ako kasama, Rufino? Ano? Bakit ba napakahirap magpatawad? Hindi kita maunawaan. Bakit hanggang ngayon, hindi ko magawang kalimutan ang mga nangyari? Bakit hanggang ngayon, punong-puno pa rin ang galit ang puso ko? Ikaw ang pumili ng ganyang buhay, Concepcion. Matagal na akong humingi ng tawad sa'yo. Ilang ulit. Ginawa ko rin ng lahat para makabawi ako sa'yo kahit alam kong hindi na mababago pa ang mga pangyayari. At sabi mo nga, natanggap ko na rin ang kaparusahan sa ginawa kong pagkakamali. Pero kung hindi pa sapat yun para mapatawad mo ko, desisyon mo na yan. Tandaan mo, ang pagpapatawad, hindi para sa taong nagkasala sa iyo, kundi para sa iyo. Habang hindi ka nagpapatawad, para kang araw-araw na umiinom ng laso na siyang pumapatay sa iyo. Sigurado ka bang itutuloy natin ang kasal? Oo. Paano ang nanay mo? Nasabi ko naman sa kanyang desisyon ko. At hindi ko nababaguhin yon. Alfred, ilang buwan ka na rin hindi umuwi sa inyo. Nagpapadala ka lang ng pera, pero hindi ka umuwi. Ayokong ikasal tayo na mabigat ang loob mo. Ara, gusto mo bang ipospon ang kasal natin dahil lamang sa sitwasyon ko? Gusto ko lang na masaya tayong pareho sa kasal natin. Masaya ako. Ayoko maghintay ka pa ng matagal sa akin. Gusto ko na rin bumuo ng sarili kong pamilya. Sige. Basta ipangako mo, masaya ka sa araw ng kasal natin. Ha? Alam kong wala akong karapatang sabihin ito sa iyo, Concepcion. Pero sana, iparamdam mo kay Alfred, kahit man lamang sa araw ng kasal niya, na meron kang malasakit sa kanya. Kahit hindi bilang isang anak, kundi bilang isang tao. Ano bang alam mo sa mga pinagdaanan ko? Para sabihin niyan sa akin, Kuya. Marahil, hindi ko alam ang lahat. Pero ang alam ko, hindi nagbago ang pagtingin sa iyo ni Alfred. Kahit naalaman niya na ang katotohanan. Mahal ka niya bilang isang ina. At hindi ako naniniwalang walang pagmamahal sa puso mo para sa kanya. Alam kong meron. Ngunit natatabunan lang ng puot at galit. May pagpipilian ka, Concepcion. Huwag kang mabuhay na para bang wala kang ibang opsyon. Maaari mong palayain ang sarili mo mula sa pagkakagapos sa nakaraan. At ngayon, balikan
Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tay, ayos bang itsura ko? Hindi ako makapaniwalang anak kita. Napakapalad ni Ara sa'yo. Salamat sa sakripisyo mo sa pamilya natin, anak. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkakamali ko. Tay, salamat. Salamat dahil pinili niyong buhayin ako at palakihin sa kabila ng lahat. Anak kita, hindi kita kayang... Akala ko hindi na ako aabot na. Nay, Concepcion? Tara na! Hindi pa ba magsisimula? Oh, bakit narito ba kayo? Nay, Oh, kagwapo naman ang anak ko. Abay, tayo na. Kami ng tatay mo maghahatid sa'yo sa altar. Hindi ba? opo. Opo, Oo, Nay. tama na. Huwag kang umiyak. Abay, mawawala ang kagwapuhan mo. Tayo na! Ano ba kayo? Tayo na! Ang saya-saya ng ngiti ni Kuya. Ngayon ko lang siya nakita na ganyang kasaya. Ako rin, Nembia. Salamat, Chong. Salamat saan? Alam ko, kinausap mo si Nanay. Kinausap ko lang siya, pero desisyon niya pa rin ang nagdala sa mga paa niya rito sa kasal ni Alfred. Sana noon pa kami ganito. Siguro mas masaya. May tamang panahon sa lahat, Nembia. Marahil ngayon ang takdang panahon para makapagpatawad ang nanay mo at tuluyang maibaon sa limot ang mga masalimuot na pangyayari ng nakaraan. Nay, Oh, Alfred. kanina ko pa kayo hinahanap. Tumawag ako sa bahay. Kasi may delivery ngayon nung binili kong sofa. Oo, bakit mo ako niyayakap? Nay, maraming salamat sa lahat. Maraming salamat. Kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Ako tong dapat na magpasalamat at humingi ng tawad sa iyo. Wala naman kayong kasalanan sa akin. Marami akong pagkukulang sa iyo. Patawarin mo sana ako, Alfred. Patawarin mo ako kung ikaw ang siningil ko sa pagkakautang na hindi naman ikaw ang dapat na magbayad. Nakalipas na yun, Nay. Tapos na yun. Ang mahalaga, narito ka. At ang importante sa lahat, sa kabila ng lahat, pinili mong tumayong nanay ko. Alfred, napakabuti mong anak. Dahil sa iyo, napagtanto ko, masalimuot man ang ating nakaraan. Subalit, may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, huwag mong singilin ang taong wala namang pagkakautang sa iyo.
Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at si Lionel Benjamin sa papel na Rufino. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiap. Sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan ang susunod naming ihatid sa inyong kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.